Siguro 6 minutes ko lang makikipag-banding dun sa anak ko. Pagtapos ng 6 minutes, Ano? Ito hindi pa nga niya to tatay. Kaya nakakababa ba yan ang pagkatatay mo? Investment ka nga alak, ano ba? Kasi 1 minute lang naman katay nalagaan per day. Ito pa, burnout na ako sa mga bagay-bagay na dati masaya ako. May mapapayo ka pa ba? Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paolo. Natianda dati mga memes ngayong linggo, kaya atin na agad simulan. Uy, ano to na sa ulo ko? Grabe, nakabili na ba kayo limited ng overthink? Malala. Tara niyan. Isip-isip naman tayo sa mga nangyari sa internet. Paolo Merch Official, nag-iisa lang yan. Atin na agad simulan. Ano to? Yan kay Gacha. Okay. Magbibisi hook ka. Yan. Ayun na, nagbibisi hook ko na. Hook ah. Hop, hop, hop. Hop. Ganyan, nagbibisi hook. Wasak na kayo. Nalala ko nga ako din kung hirap na hirap ako. Tinutugtugan ako ng Popeye the Sailor Man yung para kumain ka ng gulay mo. Ganyan talaga mag-alaga. Oh, ni hao. Oh, ni hao, kapamilya. Pala siya, yes? Yes. Yeah, oh daw, yeah. Love. So here, I'll take photo of you. Love ba si Labrador? Pai Chow. Pai Chow lang. Photo. Yeah. Oh, parang galit ka pa eh. Pai Chow, ano ba? Huwag natin ibuhos ang galit natin kay ate sa mga ibang nakatago din sa Pilipinas. My mga agent mother dyan. came from China. Okay. Made from China, oh. Paggawa mo na rin yung ngipin mo. Sunod mo na yan. Hindi pa siya nakakuha ng gentleman! Pero si hindi, gentleman sa Korea yun eh. Sunod, ako magkakaanak talaga. Ako magkakaanak talaga ako sa totoo lang ha. Siguro 6 minutes ko lang makikipag-banding dun sa anak ko. Pagtapos ng 6 minutes, bababa ako na. Tapos mag-work na ako ulit. Hindi ako titimpla ng mga gatas niya. Hindi ko trabaho yun eh. Para sa akin, tol, kuya rin, napagtimpla ako ng gatas. Sayong-sayo na lang yung opinion mo. Parang ganun sa akin yun eh. What? May point. Napagtimpla mo. Oh, may point. Pucha, kailangan ko talaga yan. Kailangan ko ng yes man. Secure yung future nyo eh. Pagtitimplahin mo ako ng gatas dito. Isip. Mamamatay ka ba sa 6 na minuto? Nahiya ka pag yung 1 minuto. Pag nakita mo yung pulboy, bato mo na lang sa mukha ng sanggol. Wala, gano'n na rin naman, di ba? Nagmamadali ka, di ba? Di ba naman nagmamaximize tayo ng revenue per second, per minute? Pinang iba, sabihin nila sa akin, sama mo naman tatay. Para sa akin nga, tol, bilang tatay, tol, nag-waste ka nga ng time pa nagtitimpla ka ng gatas. Imbis na nandudun ka, gumagawa ka ng pera doon para ma-secure yung pamilya. Alam mo, hindi naman nagko-correlate na ang kita mo kada tagal mo doon sa isang trabaho ay magiging pera eh. You spend time with your family? Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Minsan, ang tunay na mayaman nga, ang tunay na nagpapayaman ay binabawasan yung oras sa kailangan nila nasa trabaho pero kumikita pa rin na malakas. Diba? Iba-iba klaseng trabaho nga, iba't iba klaseng mga business naman yan. Pero kung isasakripisyo mo yung oras mo kasama ng pamilya mo, then meron ka ngang wealth. Wala ka namang mental health. Wala ka namang emotional health. Sige, sana sabihin din ang anak mo sa'yo na matanda ka na, mga 80 years old, 90 years old ka na. Dapat 6 minutes ka lang tulungan sa bahay. Punasan yung puwet mo, ayusin yung diaper mo, o bilhin yung mga gamot para sa sana 6 minutes lang. Di, okay lang yan. Dapat focus lang ako sa grind jet mindset. Kalimutan ko na to magulang ko. Kalimutan na kita na nagpalaki sa akin. Ito 6 minutes mo din naman ako tinimplan, di ba? Ikaw magtitimpla ng sarili mong lactum. Nagtitimpla ka ng gatas. Ipin mo tol, may empire ka, tas ang gagawin mo yung trabaho nung babae mo. Anong tingin mo nila ngayon sa leader mo? Halimbawa nakakita ka ng... Yun nga yung mas masarap na leader na alam mo na naiintindihan niya ang lahat ng level. Ibig sabihin ng galing siya doon. Ibig sabihin nun, naiintindihan niya ng ganong level. Yung mga tao nasa ilalim niya. Hindi mo nga ilalim yan, asawa mo nga yan eh. Kung kausapin mo, kala mo empleyado mo eh. Nasasabi ba nila to sa ibang tao at hindi sila tinatawanan? O mga tropa-tropa lang to, naiisa lang yung utak. Like, meron silang bubble ng kanilang mga konsepto, ng mga bagay-bagay sa universe. Itong universidad. Dapat. Gumagawa ka ng pera doon para ma-secure yung pamilya mo. Nagtitimpla ka ng gatas. Ipin mo tol, may empire ka, tas ang gagawin mo yung trabaho nung babae mo. Anong tingin mo nila ngayon sa leader mo? Halimbawa nakakita ka ng hari, si Genghis Khan, makita mo 200 anak niya pinagtitimpla niya ng gatas araw-araw, tas hinihili niya pa. Hindi pwede yun. Ang trabaho ni Genghis Khan mag-conquer eh. Babae. Lahat ba dito trabaho? Lahat ba na may gagawin ka sa isang bagay? Trabaho mo na? Hindi ba kayo mga Genghis Khan? O sige fine, meron tayong mga empire, mga businesses natin o siguro mga project mo sa buhay. Hindi naman kailangan tungkol lahat sa pera eh. Kasi isipin mo na lang kaya mo bigyan ng mamahaling kama, mamahaling kumot at saka may bubong yung bahay na tinutulugan anak mo pero wala ka naman doon para yakapin siya.
di naman kailangan na, alam mo, kada minuto na wala ako dito, anak, makakalimutan ko yung yung graduation mo. Pero tandaan mo na lagi, nagtatrabaho ko para sa inyo. Yung sinasakripisyo mong oras para sa trabahong yun, sinasakripisyo mo na para mabigyan ng oras yung anak mo. Para magkaibang ruta lang yun sa isang destinasyon. Ang mag-provide at mahalin yung anak mo, nanay mo, asawa mo, kahit ano naman yan eh. Hindi lahat nadadaan sa pera. Alam ko masarap na meron at maraming mga problema sa buhay na mariresolba sana kung meron kang pera. Pero yung pag sinasabi mo dito na, syempre, podcast di ba? Ito yung opinion niya. Ito yung mga kulang ng mga kupal na tropa. Yung kupal na sinasabihan siya na, naisip mo ba ulit sabihin yan? Baka may mas magandang paraan para sabihin yan. So ito yung mga puntong yun. May mga meron nga mga study na pag yung anak mo ay meron kang skin to skin contact, mas magandang epekto niya pareho sa bata at doon sa tatay. Tinatawag nilang kangaroo care. Nakaka-connect yung father at yung baby sa kanila environment. So, dumadagdag din yung confidence mo at yung self-esteem mo. Pero din nare-release dyan ng hormone, hindi stress hormone, na cortisol, na nagpapagaan na yung pakiramdam. Hindi naman to dahil baby lang. Gawin mo rin yan sa normal na adult. Diba? Skin-to-skin action din kayo ng asawa mo. Para madagdagan na anak nyo. In regions where fathers had to manage most of the family's financial responsibilities, the kangaroo care duration was between 15 to 90 minutes. So, talagang dun sa study, pinakita nila yung difference na isang nagtatrabaho na siya nagpo-provide na walang masama mag-provide. Pero kailangan matuto tayo balansehin, magbigay ng ating mismong tao, mismong pagkatao, hindi yung pera doon sa oras nung bata o oras nung pamilya. Siguro, syempre, pa rin naman yan. Sa dulo naman ng araw, case to case pa rin naman. Baka may mga asawa na gusto yon. Pero yung sanggol, wala naman silang choice eh. Mas importante sa kanila nourishment na yun. Siguro kung di mo napapakain yung anak mo kasi ganun nakalala. Kasi diba, laki nung gap eh. Pero sobrang yaman, sa sobrang hirap, maraming factor sa gitna niyan eh. Pero kung ang pinag-uusapan natin, napapakain mo siya na maayos, anong masama bigyan ng oras yung anak mo? 6 minutes? Ano ba naman isang oras? Binakita ko YouTube video dito na nag-make siya ng formula nung bata. Formula milk for your baby. Firstly, clean your surfaces. Inaabot siya ng 30 minutes. So, maglinis ka muna. At 1 liter. Yung kettle, sara mo. Tapos ang lito ng tubig, boil mo. Tapos ipapalamigin mo pa. Dahan-dahanin mo pa. 30 minutes. Marami dyan mga anak. Ibibigay ang lahat. Mabigyan lang ng oras sila ng kanilang magulang. Dahil sobrang dami ng trabaho o talaga hindi lang sila emosyonal ng mga magulang tulad nila. Sigurado hindi mo mapagpapalit at hindi mo mababayaran ang pagmamahal ng isang magulang. Kahit gaano pa kamahal, yung igastos mo dyan. Kahit batuhan niya ng pinakamamahal ng mga gata. Hindi ka naman kinukumutan o hindi ka naman kinakamusta sa araw mo, sa stress mo sa araw, hindi mo mababayad yun. Siguro kasi hindi pa siya tatay eh. Pag naging tatay na siya, baka mas maintindihan niya yung mga sinasabi. Baka i-retract niya yung statement niya. Sana shinare din niya kung paano ang tatay niya sa kanya. Baka nagre-reflect doon. Ayoko naman mag-psychoanalyze na isang tao. Di naman ako psychologist. Pero baka yun yung nag-i-epekto sa kanya. Pero kahit kailan hindi nakasama na available emotionally at financially yung magulang mo. As in yung normal na mga magulang yun, hindi nananakit, hindi yung as in yung marunong talaga mag-alaga. Kasi mahirap naman talaga yun eh. Never ka naman talaga magiging handa maging isang magulang. Mahirap yan. Ang pagmamahal ay hindi dapat komplikado. Ibig sabihin, kung komplikado mahalin na isang bagay, isang tao, ibig sabihin hindi mo siya mahal. Ibig sabihin nahihirapan kang i-express yung nararamdaman mo doon sa tao. Alam ko naman, mayroon naman tayo iba't ibang mga love languages eh. Merong Bisaya, merong Tagalog. Pero dito, ang love naman ay dapat balance, dapat kumpleto. So yan, hindi naman kailangan dito mag-overthink ng malala. Kahit simpleng isipin lang natin sinasabi natin. Sunod, POV on the spot ang editing ng video. Ay, mga dad bads, Diffusion. Diffusion po, tsaka may silence. Hindi pa rin yan. Bigyan na ng gin yan para mag-fusion na rin yan. Tanga ka. Ang sakit ko naman magsalita. Manual virtual reality. Ayan, yan. Ito hindi pa nga niya to tatay eh. Hindi pa nga to kaano-ano. Pili ko nagbayad lang to eh. Hindi mo maano ang pagmamahal niyan. Iba yan. Sarap, di kay jokey. Yung ginagawa ko lang. Kasi yung babae hindi na matahimik. Tahimik lang ako. Kasi yung babae hindi yan matahimik eh. At ang dami naman mga hindi matahimik na lalaki. Kailangan ko mapakinggan eh. Bakit ka nagpa-podcast? Dapat hindi ka na wag ka na mag-podcast. Sayang naman yung isang oras mo. Yung 6 minutes mo, ilang 6 minutes yun. 10 tig yung 6 minutes, isang oras agad ng podcast. Yung magtrabaho ka na lang. So sa reaction, kahit yung year 2000, binabalik nila eh. So, yung ex ko na hindi ko nakakilala, binabalik pa. Mukhang meron.
Grabe yung paot mo doon. Naramdam ko, mas galit ka pa sa akin. Mukhang wala ka skin-to-skin action sa girlfriend mo mamaya. Sunod, hindi lang 6 minutes na hanggang face daw sasama kita galing kay Ann. Yan ang tunay na tatay. Nakakababa ba yan ang pagkatatay mo? Ano ba naman mawawala sa'yo? Ibig sabihin, yung empire mo, mahina pa. Ibig sabihin, hindi nung kaya nung wala ka within 6 minutes. Doon sa mga tatay dyan. O yan, pakainin mo. Tayo, guys. Malunggay. Padede nga. 6 minutes. Ito guys, grabe, malunggay Lods. kasama ng chicken breast. Pakainin mo ng malunggay yung anak mo, Bugoy. Mukhang kakailangan niya bawiin yung genes na makukuha niya. Kailangan niya ng sustansya. Sustansya o sustento, pumili ka. When boys become men, they get started to these 4 hobbies like Harry Potter. Okay na lahat, wag lang yung sabong kasi mahirap din yan. Pero mag-gas din naman yung ito, nagkongolekta ako eh. Sa cards, mga to, bibili nyo na agad, diba? Sinubukan ko na to, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokemon, figures, diba? Magastos yan, kaya siguraduhin mo muna na meron kang panggastos yan. Tulad ng pagsigurado mo na may panggastos ka sa anak mo. Sunod, pucha patigasan ng ulo yung mga kalbo. Ako magkakaanak talaga ako sa totoo lang ha. Siguro 6 minutes ko lang makikipag-banding dun sa anak ko. Pagtapos ng 6 minutes, bababa ako na. Tapos mag-work na ako ulit. Hindi akong titimpla ng mga gatas niya. Hindi ko trabaho yun. Para sa akin, tol, kuya rin, napagtimpla ako ng gatas. Nag-fail yung nanay niya. Sana makalimutan ka ng anak mo. Sa kaka 6 minutes ba yan? Sana hanggang 6 minutes lang din ang pasensya sa'yo na anak mo. Yung time na akala ko ibebenta ako ni mama. Investment ka nga alak, ano ba? Kasi 1 minute lang naman katay nalagaan per day. Ano bang kala mo? Isasangla ka din namin, no? Sunod. Yung asawa mo pagtapos yung yan ang pinakamahirap alagaan na baby. Yan, makinig tayo. Asawa. At kailangan natin tignan. Yan, dito na tayo makinig kay Father. Kaya na kay Bugoy. Ano man ang problema na mag-asawa. Tinala pa yung buong TV. Hindi sila nag-uusap. Lack of communication. Tama. Yan yung madalas na problema. Isa naman, puro communicate sa mic. Pa ang sigawan. Mas nauuna pa ang tampuhan. Tama, amen. Mas nauuna pa ang galit. Yan, hindi ka makalaban pagkaharap pa si Lord. Mamaya luluhod. Amen. Amen. Balik mo na yung TV dyan. Balik ka na dito. Pati na tayo. Yay! Sorry din na. Skin to skin. Kasi may cortisol levels yan. Ito kaya kay Charlie. Holy shit. Oy. I love you. What? Bad trip. Mga aswang na ata dito to taas. Sarap. Biblia. Patingin. Sana. Paglasing. Tropa mo nagbabayad paglasing. Sino mang nagsasabi ulul ka ay mananagot sa impyerno nagliliyab sa apoy. Gano'n ka rin boy. Parang gano'n din yung podcast nila, Bugoy. Parang mga lasing lang na, tingin ako naman tol. Yun yung mga tipong ayoko makita eh. Para pwede nyo lang pag-usapan yan. Kung may ganyan kayo, sige sa inyo na lang yan. Huwag nyo na ikalat sa laso na internet yung mga basura na opinion. Ayun na lang, okay lang yun. Wala ka pa parang problema eh. Ito kaya kay Davao. Sikat ba? Anak ko. Pagkala ba naputokan ka? Nanay ka na. Sarad. Did you know that praising your children can be a bad thing? Growth mindset Instead versus... of motivating them, it can actually demotivate them. This is the research headed by Carl Dweck about praise and mindset and how it affects the development of children. So they gathered 400 students across the nations and they administered tests to them. So this type of test was pretty much easy for the students. Then after the test, scores were calculated. So dito sinasabi daw dito na merong gumawa ng isang test na nangolekta ng mga bata at binigyan ng test. So study siya para makita kung ano yung kanilang mga score. And they give each students certain praises. So they praise 2 groups of students. Paano ako mape-praise kung hanggang 6 minutes na? Differently. One group of students they praise because of their intelligence. Sabi nila na, wow, you did great. You must be really smart at this test. The other group of students naman, they praise because of their effort. Wow, you did great at the test. You must really work hard on this.
Maganda to kasi yung pag sinasabi mong smart ka dun sa tao pero pag work hard dun sa nagawa ng tao, pwede mo naman palagi doblehin yung effort mo Pero kung ano ka, yung kakayanan mo, yun lang yun muna Diba? Meron ka talagang sinisimula, wala kang choice dun kung ano ka, paano ka napanganak So the subtle differences in these phrases actually impacts the mindset, becomes really interesting. The next test was conducted to them and they were given 2 options. One is they could take a harder version of this test, harder than the first one, or they could take a test which is as easy as the first one. Now, majority of the group who were praised because of their intelligence pick the version of the test that is as easy as the first. Kasi okay na kontento na siya. Okay lang, maraming salamat. Alam ko naman matalino ako Pero kung alam mo na kada effort mo ay bumabalik sa'yo dahil nga nagpakahirap ka, mas fruitful Mas meron kang nararamdaman sa ginawa kasi pinaghirapan mo, hindi dahil matalino ka na, matalino ako so dapat ito lang yung kaya ko. Diba? May nalilimitahan mo na agad yung sarili mo. One. While the second group who were praised because of their effort pick the version of the test that is much harder than the first. Kina-challenge sila sarili nila. The explanation for this, according to Carl Dweck, it's because group of students who were praised because of their intelligence would tend to pick a certain test that they will surely succeed because they will surely be praised. And that they fear na kapag pinili nila yung tapos di nila napasa, they will fail, they will no longer yun makakuha ng praises. Maganda ipakita yun sa magiging anak mo kasi ibig sabihin nun, basta nagsusubok ka, proud ako sa'yo. Basta sinusubukan mo, kahit hindi ka pa magaling, doon naman lahat nagsisimula yan Hindi mo kailangan ibigay yung 6 minutes, bigay ka ng 10 minutes, bigay ka ng 1 oras, bigay ka ng 30 days, walang diferensya yan. Basta alam mo kung ano yung pinupursigihan mong gawin. Yun yung importante doon. Enjoy mo yung journey papunta doon sa kaalaman o sa isang skill set. Walang masama doon. And this is what we call a fixed mindset. Group of students naman who would tend to pick a much harder test, it's because they know that people will praise them because of their hard work and not because of their results. This is what we call growth mindset. Pwede mo siyang paghiwalay ng grind mindset, growth mindset. Pwede kang mag-grind. Pwede kang mag-grind na 10 taon at ito lang karami pera mo. Pero pagkatapos ano na nangyari sa pera mo? Paano mo siya mapapag-grow? Kasi hindi ka naman pwede mag-grind habang buhay mo Hindi yun magandang financial strategy. Meron sa talaga sa simula. Hanggang bata ka pa, marami kang oras, wala mas kung nasan ka mang parte ng buhay na yan. Sa 18, 15, 20, 25, 30, 40, 50. Kanya-kanya naman tayo ng karera. Hindi naman niya unahan. Pero siguraduhin mo na nag-e-enjoy ka at naiintindihan mo yung ginagawa mo. Hindi mo kailangan makikinig sa akin o kanino influencer lang o pumili ka ng isang strategy na babagay sa kung anong klase kang tao. The next procedure of this research, they gave all the students an impossible test that they will surely fail. Okay. But the researchers just want to know how each student... Di siyempre dito, hindi walang problema doon sa mga nag-e-effort kasi hindi sila based on results Based sila sa effort. Researchers found out that the group of students who were praised because of their effort actually enjoyed the test. They actually put a little more effort and worked much harder than the group who were praised because kayo mga naalala ko lang mga bata isa na rin kasi ako kasama ko sa mga top 10 dati sa high school tali-talino ko naman kasi magaling ako ganyan tapos pagdating ko ng college hindi pala ako ganun katalino ang sakit niyang yurak sa ego mo ang sakit niyang to the point na sana nalaman ko na hindi pala ibig sabihin nun na magaling ako ibig sabihin lang nun sa puntong yun ng buhay ko magaling ako kumpara sa ibang bata mas masarap pala makita na nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko basta binibigay ko yung passion at effort doon dahil nag-e-enjoy ako gawin yung bagay mas masarap yun kasi mas magta-try ka hindi mo i-confine yung sarili mo na ito lang dapat gawin ko mag-grind lang dapat ako wag ko na dapat gawin tong paglalagay ng gatas o pagkakamusta sa anak ko o pagtitingin kung saan ano ginagawa niya sa buhay niya diba dapat lagi tayo nagsusubok sabi nga nila pag komportable ka na sa isang bagay at parang hindi mo na siya iniisip doon na namamatay ang passion mo kasi hindi ka na nasa-challenge unless hindi ka ganong klaseng tao pero common naman na pag may challenge ang isang bagay na hindi mo mahilig gawin o sinusubukan mo palang alamin, doon ka talaga nag-grow as a person. Mapa-career-wise, emotional-wise, family-wise, lahat yan sabay-sabay na. Ako yung pinakamalaki ko, siguro share ko na lang, pinakamalaki kong jump sa aking career ay nung natuto ko mag-video editing. Like, nasa akin lahat ng ideya na gusto kong gawin sa trabaho. As hindi ko siya maibigay, kailangan ko maibigay sa artist, kaya ako bigay sa videographer, ito yung script, ito yung ginagawa ko.
Tapos na ako na yung gumagawa mismo, nagkaroon ako ng sobrang bigat na challenge na paano ko tatalunin itong mga tao sa pagpresenta. Paano ko tatalunin o at least papakita sa ibang tao na ito yung kakayanan ko. Nag-aral ako. Naggawa ko na 1,000 video sa YouTube. Tapos nakakuha na tayo ng mga haters ngayon. Na maraming salamat sa inyo. Kayo ang buhay ng channel. Nag-intindihan ko yung tinutukoy nilang effort. Kasi wala naman nagpe-praise sa akin dun. Na pero yung effort ko lang subukan at prosigihin at pagandahin. Kahit hindi nga siya pang cinematic style, di ba? Simple lang naman. Pero yung tiyaga, paglagay at maging akin yung ginagawa ko, yun doon na yung nagtulak sa akin na kahit anong sabi ng hater, di ba? Meron tayong sunod-sunod dyan, mga hate comment review, hindi ko yan inisip kasi wala akong pakialam sa iyo kasi nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. At ginagawa ko siya para sa akin, hindi para sa mga hater. It goes the final procedure. Now, they gave para the students an Squid Game test, which was as easy as the first one they took. The researchers found out a significant change in the scores of the students from the first one they took. Group of students who were praised because of their intelligence significantly dropped their scores. Whereas yung wala kang confidence sa sarili mo eh. Praised because of their effort significantly increased their scores. Now this research tells us that praise is not entirely a bad thing. But we need to be careful. Kung paano mo siya what i-apply. Aspect of the behavior are we trying to praise? Hard work always beats talent. Kasi ang talent hanggang dyan lang yan eh. Ngayon nasa sa'yo na kung may talent ka, pursigihin mo pagaldahin yung talent mo. Nasa sa'yo na yan. Maraming salamat doon. Panguli. Go, bobo. Kami, okay, ito na ako. Meron ako nakitang comment. Kinoment ito sa YouTube eh. Sabi ni Huang, Tito Pao, burnout na ako sa mga bagay-bagay na dati masaya ako. May mapapayo ka pa ba? Salamat. So ayun, pinag-usapan natin kanina, di ba? Natuto ako na pagdating sa burnout, so yun nga, yung meaning nga niya burnout, nasunog yung passion mo. Sinunog ng mismong passion mo yung sarili mo. Ibig sabihin, no, lagi mo siya ginagawa o lagi mo ginagawa ng paulit-ulit at pare-parehong muscle, creative muscle man yan, financial muscle, emotional muscle, ang ginagamit mo palagi. Ngayon, na-burnout ka isang bagay na masaya ka na. Ang pwede mong gawin, ang mapapayo ko dyan, ay maggawa ka na isang bagay na ayaw mo gawin. Yung tipong kinakabahan ka gawin mo. Ngayon, isipin mo na agad magkakamali ka. Isipin mo na agad na mag-fail ka. Wag mo isigurado na hindi mangyayari sa iyo kasi doon magsisimula yung kaba. Kung simula pa lang alam mo na medyo madadapa ka, medyo madudulas ka, medyo may malalagpasan ka, medyo mamamali ka, ibig sabihin, iniisip mo na agad na gusto mo na agad lagpasan yung susunod mong ikaw. Yung susunod mo susunod mong gagawin. Ngayon, nagfo-focus ka doon sa ginagawa mo ngayon. Hindi mo ngayon iisipin yung lagi mo na ginagawa. Kasi muscle memory na lang sa yan. Alam mo na itong stroke na to, alam mo na itong tirang to, alam mo na kung paano i-shoot yan. Ngayon, pag iba ka naman, ibahin mo yung dribble mo. Kung gusto mo, ito ay isang bagay na mga talagang magagaling na lang o talagang pinag-isipan yung kanilang mga gusto sa buhay, mapagsasabay mo ngayon yan. So example nga doon, yung sa video editing, hindi ako mahilig doon. Never ko gusto maging creative doon. Masaya na ako sa pagsusulat. Writer ako noon eh. Bakit ako gagawa ng artist work? Bakit ako gagawa ng video editing? Writer ako. At doon lang dapat ako sa pagsusulat. Ganon katigas yung ulo ko. Tapos ngayon, ako gumagawa ng thumbnail ng video. Ako nag-edit ng video ko. Diba? Ginawa ko yun for 1,000 video. Hindi ako tumigil. Sinigurado ko sa sarili bago ko itigil yun. Ipapakita ko sa sarili ko na kaya kong gawin. Hindi ko sinabi. Wala namang pakialam yung magulang ko. Wala namang pakialam yung mga friends ko. 1,000 nagawa akong video. Siyempre pakialam. Ako. Kasi ako yung nagpursige. Ako yung naghirap doon. Diba? Ganun lang yun. At doon, mapapakita mo yung respeto mo sa sarili mo at sa mga tao naghihirap. O sa mga tao nagpapakahirap para sa kanilang mga profesyon, sa kanilang mga pamilya, at sa kanilang mga buhay. Hindi ko goal na magpapapayo. Kapareho mo lang din ako yun. Pinagdaanan ko din lahat na pinagdaanan mo. Kaya huwag ka matakot magsimula uli. Huwag ka matakot mag-try ng bago. Basta legal ha. Yun lang yung masasabi ko. So, meron kayo mga gustong mga tanong, baka gawa lang din ako ng talagang isang buong video. Sa mga gusto nyong question o mga hate review, hate comment nyo lang down below dito sa YouTube video na kalalabasan ng video. Maraming salamat sa mga manonood. Bilhin nyo na to. Overthink malala. Overthink malala tayo sa mga kalbo sa internet, sa mga memes. Paulo Lumamano. Shoo!